Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Oh. Sige, sagot! Be fair. If you want to be fair, it Oh. cuts both ways. Oh, sagot! So, kayo naman, ang kinukot nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kinukwestiyon, hindi naman yung kabila. Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ding inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun. Dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahon yon, masyadong anti-corona daw yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita, hindi ba? Kung kaninong panig sila nakabilang, klaro na anti-Sara, for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Pagka, ang boto na kailangan ay based dun sa number of seats or based sa 24. So kung marami mag-inhibit kung sakali, maapektuhan yun. Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi Kasi ang issue dito yung pinapa-inhibit yung yung mga judges, halimbawa tulad ni Senator Robin at saka nila Bato, tsaka ni Amy, pinapa-inhibit sila dahil nga daw bias kay VP Sara Duterte o definitely anti-impeachment. That is so unfair. Kasi, paano naman yung iba? Diba? Sinasabi nila, dahil nga in-endorse ni VP Sara Duterte, especially yung Duterte, yung may mga papasok pa, at tulad ni Marcoleta, sandali. Paano naman yung in-endorse ni ngayon, putak ng putak si Soto, diba? Na tipong mali ang ginagawa ng Senado, would you consider that na dapat mag-inhibit din siya? Kaya nga, there is no specific rule o law na dapat mag-inhibit. Meron kasing isa ako narinig na comment, ay si pangalan nito, laging sablay na ini-interview ng TV5. Yung abogado nila doon, yung in-house abogado nila na sablay, pangalan nun, nakalimutan ko na yung pangalan nung walang yun eh. Sinabi niya, kasi daw sa court, nag-i-inhibit ang judge. Kunwari merong nakitang bias, which is mag-i-inhibit lang ang judge pag siya mismo nagdesisyon mag-inhibit. Nagigets nyo? You know why? Sabi ko nga sa inyo, dahil nga sa dami ng nadadanasan kong hearing patungkol sa mga ganyan, meron kami mga pina-inhibit na judge dahil nakitaan namin ng koneksyon doon sa nag-aakusa. Pero again, it is sa kanilang sa kanilang kagustuhan o kanilang will. Hindi mo pwedeng i-insist na mag-inhibit yung particular na judge na yon. Okay? Ngayon, paano mangyayari kung sakaling talaga makitaan ng bias?
you can run sa CA or the Supreme Court. Di ba? Pwede yun. But still, on this particular case, this is not an ordinary court wherein walang above court dito sa Senate impeachment court. Kaya nga, the law says they are the sole authority. When you say sole authority, walang kasama. Ibig sabihin, exclusive authority ang nasa Senate. So walang pwedeng magsabi sa kanila, oy, ikaw mag-inhibit ka. Ibig sabihin, kung ano yung talagang kagustuhan lamang ng senador o Senate judge na yon, yun lang ang pwedeng mag-inhibit. Pwede niyang sabihin na, ako, yoko na. Kasi talagang walang pwedeng magsabi. Okay? Pero hindi ko maintindihan, pilit sila ng pilit. Tinan mo yung side ng media, pilit sila ng pilit. Bakit hindi nila tinatanong yung mga katulad ni Ontiveros? Yan ba? Bakit nila idinidikdik lang yung quote-unquote pro-Duterte judge o Senate judge? Diba? Bakit hindi nila tinatanong yung kabila? Kasi nga po, ewan ko kung ba yan. Pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, Sir, good. yung bilang ng boto is based pa rin sa 24. Hindi ko alam mo itong impeachment na to, tulad nung dati, maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas. Wala namang nakasulat sa batas niyan. Wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. Katulad ni Coco Pimentel. Kasi sabi ni Coco Pimentel, pabor pa nga daw yun pag nag-inhibit. Kasi nga, mababawasan na. Diba? Mababawasan na yung requirement. Kasi nga, ang binibilang ay yung papabor sa impeachment. So definitely, kung halimbawa lang kasi inisip ko din yan Kunwari 24 sila, halimbawa lang. Tapos nag-inhib ang 2/3 ang 1/3 ng 24, I think it's correct me if I'm wrong I'm not sure about dito sa math na to. Maybe 8. Okay? So, kung sakaling maging halimbawa lang nagpa-inhibit yung 9. So naging 15 na lang. So yung 2/3 daw noon, yung 1/3 pala, sorry. Yung 1/3 noon that would convict impeachment kay VP Sara Duterte o yung maghatol ng impeachment, mas mahihirapan daw. Kasi nga, bumaba na yung numero. So, alam mo yon, something like that. Ang akin kasi dito, ito lang. Tama yung sinabi ni Chis Escudero. Yung iba nagmamagaling lang. Wala nga sa rules niyan. So, yan, pagdedebatihan na naman. Nagigets nyo kasi yung pagdating sa issue of rules sa impeachment sa Article 11, limited, hindi dinitalye. So all authority would be decided by the senators. So kung all authority madi-decide ng senators, every time magkakaroon ng utos ang Senate o motions ang mga judges, bobotohan na naman. Yan yung sinasabi ni Chis Escudero. Yung mga nagsasalita ngayon dyan, mga nagmamagaling lang. Kasi hindi pa pwede dahil wala naman po sa rules. Huwag niyong i-assume yung gusto ninyong opinion dahil wala naman po yun sa rules. Hindi pa pwedeng magpatupad ka ng isang batas dahil lang opinion mo yan, batas na yan Dapat ganito. Hindi pa pwede. Wala nga sa rules So gagawa ka pa ngayon ng rules. Di ba? SP, good afternoon. 24, halimbawa may mag-inhibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? Nagmamarunong May nga. batas ba silang sinasite? Provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, isa lamang naman talagang masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema,
Yon ang dapat nating lahat sundan. SP, good Yes. afternoon. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siyang magki-question kung ito ay may paglabag doon sa one-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sino mang Wala. impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado o ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay Ang galing na sagot nito. Tingnan mo. Yung may isang nagsabi na grupo na grave abuse daw yung ginawa ng Senate. Tingnan mo yung sagot ni Escudero dito. desisyon na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong Philconsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pues hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang Masyado mo naman sinusunog eh. Si Romualdez eh. Kasi pambira yung mga, alam mo, tawan-tawa ako sa mga media na ganyan eh. Yung kinukuha yung, ang hindi mo magets talaga, hindi, actually gets natin, na itong mga media, kukuha sila ng mga soundbite doon sa mga grupo na alam naman natin yung political leaning. Halimbawa nan, dating grupo ni Romualdez, alam naman kontra si Romualdez. Siyempre, magdadaldal yan in favor of Romualdez. Kahit i-deny pa nila, kasi dinideny nila ngayon na walang kinalaman si Romualdez kahit tuldok, kahit kama dito sa statement namin. Alam naman sabihin ninyong may kinalaman. Sino ba namang tangang magsasabing, oo, may kinalaman si Romualdez dito? Siyempre, i-deny nyo na yun. Matik na yun. Pero the mere fact na, ito nga magtataka ka ang dami-daming abogado na nagsasabing tama ang ginawa ng Senado, hindi legal ang ginawa ng Kamara, pero hindi yun ang ini-interview ng mga media. Ang gumagawa lang nun, seminary. Pero sila lahat ng ini-interview nila, constitutional expert, dating gumawa ng konstitusyon, backbone of the constitution, mga ganyan-ganyan pa sila. Alam naman nila lahat yun, mga aktivistang, alam mo yun, alam mo yung political leaning na, alam mo na kagad, hindi pa bumubuka ka bibig ng mga hayop na yan, alam mo na kagad kung ano sasabihin. Alam mo na kagad na against sa mga Duterte. Pero sige pa rin sila ng kuha. Ganyang kabayas ang media. proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinion, pero tulad ng sinabi ko kanina,
Hindi ako sang-ayon dahil pinagbotohan ng Senado yan. Kaya nga sabi lang ni Chis Escudero, simple, hindi na ako magkokomento tungkol dyan. Pero kung may reklamo sila, di tumakbo siya sa Supreme Court. Simple, di ba? Kailangan pa ba ng ibang paliwanag yun? Tumakbo kayo sa Supreme Court. 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng Konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Last na lang on my part, SP. Sabi din, yung pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay mag-motion for inhibition. Ulitin ko. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang senator judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi ng kung sino man na nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan. Kung may mag-move from prosec or defense na ipa-inhibit kung sino mang senator judge, itatakel nyo po sa impeachment court? Again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E di nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang tanga-ta. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon, nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakel ng ethics as a Senate Hindi ko body? sinasabing itatakel. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Ayun. I-ethics complaint kung gusto nila. Pero Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit. Isa na lang. Paano po kapag buti alam mong makulit ka. Sorry, SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang Alin? senator judge? Ala, paulit-ulit. Bakit ba gusto niyong tanggalin? Kasi olat kayo. Kaya gusto nilang tanggalin eh. Olat kasi sila eh. Kitang-kita na yung kiling Sabi niya. Nino, tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Sige, sagot! Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Sagot! So, kayo naman, ang kino-quote yun sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. Di ba? Barado eh. Eto isipin nyo, mismong si Chis Escudero na nakapansin. Sandali, ang kino-quote nyo lang paulit-ulit yung kabila eh. Hindi nyo kino-quote yung kabila. Ba't ganun? Now you know, Chis Escudero, na bias talaga ang mga media. Kung hindi man bias, bayaran. Pero pareho din yun eh. Bayaran! If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasyahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Ay, ang kulit. Hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto rin ba kapag kami nag-a-attend ng rally na impeach now?
Babaliktarin ko it cuts both ways. Again, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Bias nga. May magagawa ka ba? Bias talaga ang media eh. Kitang-kita nyo dito talagang idinidiin eh. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ko sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Yes, Nimpa. Si Presidente daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil dun sa issue ng pag-remand ng impeachment case. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, the President is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the country. Hindi ako Paano ba yun? naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat Gusto ng areglo? Utang inan yan. Nagsimula na yung trial, areglohan ng gusto. Hayop. dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Pero, kasi yung Palace Press Officer nagsabi, pero ano ba yung pagkakaalam nyo, gugustuhin ba ni Presidente na manghimasok dito? At may lugar ba for him to intervene? Hindi ko alam. Si Yusek Claire lang naman ang nagsabi, pero sa panig at Si Claire lang naman kasi nagsabi. Ito naman kasing mga media talagang ipapahamak nyo pa yung amo nyo si Marcos eh. Si Yusek Claire nga nagsabi eh. Tiko, ano nga ang pag-uusapan? Ano mga mapagkasundoan namin? Kung meron man, kailangan namang gawin pa rin in open court. Bakit hindi na lamang gawin in open court? Hindi kailangan ng dialogue, sir. Pleading. Wala ako nakikitang dahilan o rason kaugnay sa bagay na yan. Ulitin ko, ang proseso natin ay kung may hindi sang-ayon sa proseso ng Kamara o ng Senado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan, which under our Constitution is the sole arbiter with respect to deciding what is legal and or illegal, what is constitutional and or unconstitutional. Hindi yan pwedeng pag-usapan o pagkasundoan ng Kamara o ng Senado bilang prosecutor man o bilang impeachment court. Hindi ba ang amicable settlement sa pagitan ng magkabilang panig? Walang amicable settlement sa pagitan ng korte at ng prosecution. Wala. Kasi merong nagsasuggest, sumihirit na parang gusto magkaroon ng close down na meeting with Congress, the President and the Senate Court. Yun na nga yung sinasabi. Kung meron man kayong kasunduan, yung kayo dalawa magkasundo, yun yung sa regular court pero I don't think it will apply here. Kasi impeachment ito Pero gayon pa man, sa regular court nga hindi ginagawa yun Tapos gagawin natin magkwentuhan dito, tapos eregluhin na lang natin. Porket nagsisisi na kayo ngayon. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinion at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.